Mahigit naman sa 100 faculty members ng University of the Philippines College of Law ang nanawagan sa Senado na huwag abandonahin ang kanilang constitutional duty na ipagpatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dahil ang marami sa mga senador na sumusuporta kay Sara Duterte gusto ng ibasura kahit hindi pa napapakinggan ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sabi ng UP Law Faculty sa kanilang open letter sa mga senador kahapon, ang premature na pagbabasura ay sisira sa core democratic principle ng checks and balances. In contrast, kung ipagpapatuloy daw ang impeachment trial, pagtitibayin ang constitutional mandate ng Senado on public trust and accountability. Sabi pa ng mga faculty members ng UP College of Law, bilang mga guro at eskolar ng batas, sila daw ay naniniwala na ang pagbabasura ng Senado sa impeachment ng walang pagdinig at hindi malang pakikinggan kahit na isang testigo. Nangangahulugan na ito ay pagtalikod ng Senado sa kanilang magandang tradisyon bilang isang kapulungan at permanente ng sisirain ang checks and balances sa gobyerno ng bansa. Nababahala ang mga UP professors sa panukalang ideklara ng impeachment trial kay Sara Duterte functionally or de facto dismissed. Sabi pa ng mga profesor ng batas sa UP, ang right to a speedy disposition ng kasong ganito ay dapat gawin at hindi totoo ang sinasabi ng ilang mga senador na non-continuing karakter ng ganitong mga usapin. Ayon pa rin sa mga UP professor, ang binabanggit na katwiran sa isang draft resolution na ginawa ng opisina ni Senador Ronald De La Rosa ay wala na raw suporta mula sa factual developments at wala itong suporta sa saligang batas. Kahit na raw 4 na buwang tinulugan ng Senado ang articles of impeachment at natanggap nila noong pang-5 ng Febrero, hindi raw nalabag kailanman ang karapatan ni Vice President Sara Duterte ng speedy trial, sabi pa ng mga miyembro ng law faculty. Ang trial of impeachment cases ay isang proceeding sa Senado na sa kontekstong ito ay hindi lamang maupo bilang ordinary legislative body, kundi isang constitutional office of accountability. Kahit na raw i-apply pa ang karapatan, ang Vice President daw ay hindi naman na-prejudice ng ganitong mga delay. Hindi nga raw humiling ng dismissal sa Senado si Sara Duterte matapos namang na-transmit ng House of Representatives ang article of impeachment. Binanggit din dito ang petisyon sa Korte Suprema ni Sara Duterte na humihingi ng injunction o napigilan ang Senado para gawin ang trial. Sabi ng mga UP professor, kung gagamitin ang established test ng Korte, ang karapatan ng Vice Presidente sa speedy disposition ay hindi nalabag sa deferral ng commencement ng trial. Bagaman hindi para wini-withdraw ni Duterte ang kanyang petisyon sa Korte Suprema, si Duterte mismo ay nagsabi na hinihintay na raw niyang impeachment trial dahil gusto niyang dumanak ang dugo. Dagdag pa ng mga law professors na ayon sa 1987 Constitution ng Senado, acting as impeachment court ay dapat gawin forthwith proceed with the trial kapag ang articles of impeachment ay naitransmit na ng lower house sa Senado. Samantala,